I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Mom, would you lift your voice, sing, oh praise. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, come on, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. We sing, oh praise the name, and oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Lord, we worship you, Lord. You and you alone. You and you alone. Our worthy God, we lift your name on high. Jesus Christ, be lifted up, exalted, Lord. Come on, every voice, let's really declare this. Oh, praise. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at narito na naman po tayo ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay karugtong po nung ating topic nung last Sunday, the world after the rapture or after the caught-up. Ano po ba ang mga mangyayari pagkatapos ng pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga hinirang? Ano po ba ang mangyayari dito sa mundo? So, para ho maunawaan ninyo itong pangalawa po natin topic na pinamagatan ko pong When God Pour Out His Wrath, ay dapat ho panoorin po muna natin yung last Sunday po natin na video
para maintindihan po natin, sapagkat ito po ay karugtong. So ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Hebreo chapter 12 verse 25 hanggang 29. Sabi po dito, "See to it that you do not refuse him who speak. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we? If we turn away from him who warns us from heaven. At the time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens." Verse 27, "The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire." Sumaglit po na tayong manalangin. Ama naming sumasalangit, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa mga oras na ito na kami, Panginoon, ay iningatan niyo po, Panginoon, sa mga nakaraang araw. At ngayon po, Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, tagapakinig sa iba't ibang lugar, sa aming mga kapatiran, sa kanya-kanilang mga tahanan. Dalangin namin, Panginoon, na ang kaligtasan ay patuloy na sumakanila, Panginoon, sa kanilang pagpasok at sa kanilang paglabas sa kanilang mga tahanan. At naway ang biyaya mo ang patuloy na dumaloy sa bawat pintuan, sa bawat lukbutan ng iyong mga anak. Marami pong salamat at dalangin namin na pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa mga oras na ito. At ikaw po, Panginoon, ang niluluwalhati namin at itinataas namin sa aming kaligitnaan. Salamat po, Diyos, sa basaganang pagbabasbas sa mga oras na ito. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa ating binasa ay dapat po tayo ay makinig. Makinig po tayo sa Diyos na nagsasalita mula sa langit. Sapagkat kung paano niyang inuga, ang sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang tinig ang unang daigdig, ay gayon din ay nangako siyang muli na minsan pang yayanigin hindi lamang ang lupa, kundi pati ang mga kalangitan. So ito pong mensahe natin, o ang mensahe ng Diyos, ay isang babala at panawagan sa ating lahat, sapagkat ayaw niya tayo na dumanas ng kapighatian o ng kanyang galit, sapagkat sinabi niya sa kanyang mga salita na hindi niya tayo iniligtas upang parusahan at tumanggap ng kanyang galit, bagkus tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon po ito po ay isang babala ng Panginoon na dapat tayong maging handa at dapat tayong laging sabik sa pagbabalik ng ating Panginoon upang tayo ay masumpungan niyang laging handa sa pagparito niya. Upang hindi natin sapitin ang mga kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman at di na muling mararanasan. Kaya sabi dito ng Panginoon, minsan niya pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, kundi ang kalangitan. So ang mga mangyayari na kung paano ibubuhos ng Panginoon ang kanyang galit sa mundo, tingnan po natin. Ito po ay hindi pananakot, kundi upang tayo ay maging handa, upang hindi natin sapitin ito. Sa totoo pong nakakatakot ang mga nakasulat sa kanyang mga salita. At ito po yung isa-isahin po natin. Tingnan po natin ang Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 17. So basahin po natin ito. Sabi po dito, I watched as the opened the sixth seal, there was a great earthquake. Tingnan po natin. Nung buksan ng kordero, ang pang-anim na selyo, ang sabi dito, there was a great earthquake. The sun turned black like a sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red.
and the stars in the skies fell to earth as fig drops from a fig tree. When shaken by a strong wind, the heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Nakakatakot po ang sabi po dito. Nagkaroon ng malakas na lindol. At ang sabi dito, ang araw ay naging itim. At ang buwan naman ay naging parang dugo. At ang mga bituin ay nalaglag mula sa kalangitan, na parang mga bubot na bunga ng fig tree. At ang kalangitan ay parang nirolyo. At ang lahat ng mga bundok at mga isla ay nangawala sa kanilang mga kinalalagyan. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and every else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountain. They called to the mountains and the rock, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath has come, and who can withstand? So, makita po natin dito na ang lahat ng mga hari, mga mayayaman, o lahat ng uri ng mga tao ay nagsipagtago sa mga yungib. At kung kayo po ay updated sa mga nangyayari ngayon sa United States, halos po ng mga yayaman doon ay nagpagawa na ng mga bunker sa ilalim ng lupa. I-search nyo na lang po sa YouTube. At makikita po natin ang ginagawa nilang ngayon yun. Ito pala ay nakahula na sila ay magsisipagtago sa ilalim ng lupa o sa mga yungib dahil sa nakatatakot na mga pangyayari. At hindi sila makatingin sa nakaupo doon sa trono sa galit ng ating Panginoon. For the great day of the wrath has come. At sino ang makatatagal? Revelation chapter 8 hanggang 13 po ito. Then the seven angels who had seven trumpets prepared to sound them. Verse 7. The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down on the earth. A third of the earth was burned up. A third of trees were burned up, and all the green grass was burned up. Yan po yung unang trompetang hinipan. Verse 8. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. Verse 10. The third angel sounded his trumpet, and a great star, blazing like a torch, fell from the sky on the third of the rivers on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. Verse 12. The fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark, a third of the day was without light, and also a third of the night. As I watched, I heard an eagle that was flying in a mid-air call out in a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet blast about to be sounded by the other three angels. So, apat pa lamang po at mayroon pa pong tatlo. Dito pa lamang po, sa apat na trumpetang hinipan, ay kakilakilabot na po ang mga naganap at mga mangyayari. So, mayroon pa pong tatlong natitira. At bukod po dyan, mayroon pa pong
7 bowl o mangkok na ibubuhos din dito sa lupa. At iyon po ay susunod nating tatalakayin sa susunod na Miyerkules. So mga kapatid, ay narinig natin itong ating binasa dito sa pahayag o sa Revelation chapter 8 verse 6 hanggang 13. Ito ho ay ayaw ng Diyos na sapitin natin. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, maraming tao ang hindi makakasama sa pagdagit o sa pagsundo ng Panginoon sa kanyang mga hinirang sa himpapawid. Kaya maging mga Kristiyano sa panahon natin po ngayon, ay marami pong Kristiyano ang hindi nakakaalam kung ano ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Na ang mga nangyayari po sa kasalukuyan ay mga tanda lamang ng nalalapit ng pagdating ng Panginoon na hindi nakikita. At sa oras na yon, pag naganap ang oras na yon ng pagdating ng Panginoon, ang Antikristo na ngayon ay palihim ng kumikilos ay mahahayag at maghahari siya ng 7 taon. Subalit ang 7 taon na ay mahahati sa 2. Ulitin ko uli, ang unang 3.5 years ng paghahari ng Antikristo, it was peace and deception. Magkakaroon po ng pandaraya at kapayapaan sapagkat gagayahin niya po ang ating Panginoong Hesus. Subalit pagkatapos ng 3.5 years, doon na po natin makikita at maghahayag siya na kung sino siya. At doon na rin ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. At ito na po yung sasapitin ng sanlibutang ito. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nasasapitin ng sanlibutang ito ang kapighatian, hindi pa nararanasan kailanman. Kaya mga kapatid, patuloy ko po kayong inianyayahan na magpatuloy, na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, at lagi tayong sumunod sa kalooban niya, upang sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo maiwan. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaatin nawang lahat. Maraming pong salamat. God bless us all.